Naisip mo na ba na may filosofiya sa likod ng bawat klase mo? Halika, alamin natin. Ito ang punto. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, ganoon din ang paraan natin ng pagtuturo. So paano to nangyayari sa loob mismo ng classroom? Tara, tingnan natin. Para mas maintindihan natin, ang basihan natin ay itong university textbook sa Foundations of Education. Lahat ng filosofiya sa edukasyon, 4 na tanong lang ang sinasagot. Ito ang mga yon. Tandaan niyo yung 4 na yan ha. Gagamitin natin yan sa 3 malalaking filosofiya. Una, idealismo. Para sa kanila, ang pinaka-importante ay ang mga ideya at isipan. Ang goal, self-realization o yung matulungan kang maabot ang iyong full potential. Kaya ang focus ay sa mga great works, literature, art, history. Diyan daw kasi ang katotohanan. At ang teacher, para siyang hardinero. Maingat na ginagabayan ang paglago mo. Okay, kabaligtaran naman tayo. Naturalism. Ang motto nito, follow nature. Dito, ang goal ay para sa survival of the fittest. Matuto kang umangkop sa environment mo. Walang pilitan sa lessons. Ang pag-aaral based sa sariling interes at experience ng bata. Yung teacher, parang nasa backstage lang, nag-o-observe at nagbibigay ng tamang environment para sa'yo. At panghuli, pragmatismo. Ang tanong lang lagi, does it work? May silbi ba to sa real world? Ang gusto nito ay lumikha ng mga problem solvers, mga estudyanteng kayang umisip ng bagong solusyon. So ang curriculum, based sa kung anong magagamit mo para masolusyonan ang mga totoong problema. Yung teacher dito, guide lang talaga, hahayaan kayong mag-solve ng problema on your own. So ayan, kitang-kita 'di ba? Ang laki ng pinagkaiba ng tatlo sa goal, turo at papel ng teacher. So, paano na sa totoong buhay? Well, ang mga eskwelahan ngayon, madalas halo-halo yan. Yung standardized curriculum, idealismo yan. Group projects, pragmatismo. At ang field trips, naturalismo. Kaya isipin mo, sa naging experience mo sa school, anong filosofiya kaya ang pinaka nagpapatakbo?